Eto, sunod, mga kababayan. Alan Cayetano at Bato. Nako, mga kababayan, ano yan kay Alan Cayetano at kay Bato Ken? Mga kababayan, ito ang sinabi ni Alan Cayetano na si Bato de la Rosa daw gustong pumasok sa trabaho. Ma'am Rebecca, hello po. Gustong pumasok sa trabaho. Ang problema lang, paano daw siya papasok? May threat daw siya. Tapos wala naman daw assurance sa gobyerno kung tutulungan ba daw siya ng government or di kaya ipagtanggol ba siya ng government, no? Ang may kasalanan pa ngayon mga kababayan sa pag-absent ng absent ni Bato ay si PBBM pa. Pakinggan natin mga kababayan. Yung sabi ni Alan Cayetano. Saan na ba yun? Ito, mga kababayan. Si Alan Cayetano. Wait lang, saan na ba yun si Alan Cayetano? Ito. Mga kababayan, post po ito ng Panay News. Ayan, Panay News post. Sabi dito, it is not by desire of Senator Bato na huwag siyang pumasok. Senate Minority Leader Alan Cayetano insisted that Senator Bato de la Rosa want to return to the Senate. However, de la Rosa is reportedly facing threats and there is no assurance from the government that his rights will be protected. Wala daw assurance. Kung ang karapatan ba daw ni Bato ay tawag dito, tutulungan ba daw siya ng gobyerno kung sakali na arestuhin siya. So sabi dito mga kababayan, gusto ni Senator Bato de la Rosa na pumasok. Ayaw niyang hindi pumasok. Anong problema? May threat sa kanya na walang assurance ang gobyerno na mapoprotektahan yung kanyang karapatan. Ganito yan mga kababayan. So bakit parang kasalanan pa ng gobyerno? Una, si Bato lang naman nagsabi na meron siyang warrant. Sinabi na ngang wala. Sinabi na ni Boying na hindi totoo yung warrant kasi napanood niya lang sa cellphone. Hindi pa naman hawak ni Boying yung papel. Bakit hawak na ba ni Boying yung warrant na papel? Ang sabi ni Boying na panood niya lang sa cellphone, sinend sa kanya. Once na isinend lang, ibig sabihin wala pa. Una, wala pong karapatan mag-aresto ang kapulisan natin or ang ating otoridad kay Bato kung wala mismo dito ang Interpol at ICC. Diba? So ngayon, ang sasabihin ni Alan Cayetano, gusto daw ni Batong pumasok. Pero ang problema daw, may threat sa kanya na walang assurance ang gobyerno. Parang kasalanan pa ng gobyerno. Sino bang nagsabi kay Bato na mag-absent siya? At sino bang nagsabi kay Bato na may warrant na siya at aarestuhin na siya? Wala pa naman. Ang sabi lang naman ni Boying, may nakitang warrant, pero hindi pa formal. Hindi pa formal na warrant yun. Nakita niya lang, ikaw, tanungin kita mga kababayan. Halimbawa, arestuhin kita. May warrant ako nakita laban sa'yo, pero sa cellphone lang. Makukulong ka na ba nun? Diba? Makukulong ka na ba nun? Sa cellphone lang dapat kung maniwala ka na may warrant ka mismo, papel na at hawak na mismo ng pulis, hawak na mismo ng NBI, ng CIDJ at ng Interpol. Kung wala ka pa na, Diyos ko naman, Bato, naging PNP chief ka. Diyos por santo, imposible naman wala kang connection dyan sa taas. Sinartatis, kaibigan mo yan. Tigil-tigilan mo nga ako. Diba? So ngayon kasalanan pa ng gobyerno na walang assurance kung makulong si Bato. Bakit? Utos ba ni PBBM na pumatay siya ng sandamakmak na Pilipinong walang due process? Utos ba ni PBBM na sige, patayin nyo yan, either legal or illegal, akin yan, konbensyahin nyo naman laban para may rason tayong bumaril. Bakit kayo manghingi ng assurance sa pamahalaan? Kay Digong kayo manghingi ng assurance kasi Digong naman nag-utos sa inyo niyan. Bakit kay PBBM kayo hingi ng assurance? Doon kayo sa mga Duterte kasi di ba pinagtanggol ninyo yung mga Duterte? Yan din ang sakit kasi sa mga DDS. Di ba? Yan ang sakit sa inyo.
Duterte. Duterte. Putang ina mo, Marcos. Duterte. Bangag ka, Marcos. Duterte. Adik ka, BBM. Tapos pag nakasuhan, saan ka hingi ng tulong? Sa pamahalaan? Ang kapal naman ang mukha mo. Yeah. Doon ka kay Sara manghingi ng assurance. Tangina mo ka. Bakit kay BBM ka manghingi ng assurance? Hindi naman si BBM nakuto sa'yo na magpuplantokhang kay mga hayop kayo. Di ba? Bakit kay BBM kayo manghingi ng assurance pag hulihin kayo ng ICC? Doon kayo kay Digong manghingi ng assurance yan sa mga anak niya. Lalaki na yung mga mukha, ang lalapad ng mukha. Di ba? Doon kayo humingi ng assurance. Kasi sila ang nag-utos niyan, di ba? Sino ba nagpa-implement ng uplantokhang si Marcos ba? Para kay Marcos kayo manghingi ng assurance? Kay Digong kayo manghingi ng assurance yan. Yan ang mali sa inyo. Suporta kayo ng suporta, tapos pag kayo ang naipit, hindi na kayo tinutulungan. Di ba? Doon kayo kay Digong manghingi ng assurance. Bakit kay PBBM? At take note, noong pinagpapatay ninyo yung sinabi ninyong adik na wala namang drug test na nangyari, wala namang due process, bakit? Pinakain nyo ba muna ng pansit bago nyo binarel? Bakit? Pinainom nyo ba ng tubig bago nyo binarel? Di ba walang ganun? Tapos ngayon, paghulihin kayo ng ICC together with the Interpol sa pamamagitan ng warrant of arrest, manghingi kayo ng assurance kay PBBM, ang kapal naman ng mukha ninyo. Di ba? Kay Sara kayo manghingi ng tulong, tangina nyo, di ba Duterte kayo? Di ba mga Duterte kayo? Bakit kayo hihingi ng assurance sa pamahalaan? Tangina nyo yung kasalanan ninyo. Kayo gumagawa-gawa ng ganyan, tapos kapag naipit kayo kay PBBM kayo hihingi, pagkatapos yung sabihang bangag, pagkatapos yung sabihang weak leader, adik, ngayon, hihingi kayo ng assurance pagka halimbawa arestuhin kayo ng ICC. Tang-ina nyo. Tapos ngayon si PBBM pa may kasalanan na hindi si Bato pumapasok kasi wala daw makukuhang assurance. Ano kaya yun? Ano yun? Si PBBM pang may kasalanan? Kasalanan pa ni Marcos? Kaya hindi siya pumapasok. Kasi kapag inaresto siya ng ICC, hindi daw siya tutulungan ng gobyerno. Tangina mo ba to? Dapat kung alam mo palang walang tutulong sa'yo, edi sana hindi mo ginawa yan noon. Ang yabang mo kasi. Ayan. Yabang mo kasi noon, putang ina ka. Kalaki-laki ng ulo mo, hayop ka. Wala ka naman palang kwenta, wala kang bayag, hayop ka. May pasabi-sabi ka pang, Big Mighty! Mr. Trillanes! Ngak-ngak ka lang na ngak-ngak. Potang ina mo, asan yung Mick Mighty mo? Kahit sumama ka pa magsuot ng pusas, potang ina ka! Magpatulong ka kay Duterte! May mapa-Mick Mighty ka pang hayop ka, bunganga. Yung bunganga mong animal ka. Diyos ko, gakintab lang yung noo mo, puro kakayabangan hayop ka. Mick Mighty, Mr. Trillanes, ngak-ngak ka lang na ngak-ngak dyan, kahit sumama ka pa magpusas. Saan ka ngayon? Tang ina mo, galaki lang yung katawan mo, wala kang bayag, tang ina mo ka. Tanga-tanga ka pala, duwag ka pala eh. Pahamon-hamon ka pa kay Trillanes. Ending, nagtatago ka. Tapos ngayon, idadahilan mo kaya hindi ka pumapasok dahil wala kang assurance sa gobyerno. Bakit ka tutulungan ng gobyerno? Yung gobyerno ba tinulungan nyo? Bakit ka hihingi ng tulong sa gobyerno at bakit ka bibigyan ng assurance sa gobyerno kung mismo ang gobyerno binababoy ninyo? Diba? Ano bang ginawa ninyo sa gobyerno ng Pilipinas? Rally dito, rally doon. Umakyat ka sa stage, alam ko ang koneksyon ng Interpol, bullshit! Tapos ngayon, assurance? Ang ina mo, hindi ka nahiya. Ang kapal naman ng bunbunan mong hayop ka. Kaya nga pag nagpa-hair follicle test ka, hindi ka pumapayag kasi wala kang buhok eh. 'Di ba?
Mga kababayan, alam nyo ba itong mga DDS, ang lakas nila maghamon, hair follicle test kay PBBM. Pero kung si PBBM maghamon, sige, lahat ng empleyado sa gobyerno, pati mga politiko magpa-hair follicle test, unang-unang aatras dyan si Marcoleta at si Bato. Bakit? Wala silang buhok eh. Unang-unang magrereklamo dyan si Marcoleta at si Bato sa hair follicle test. Ang lakas ng loob nila maghamon kay PBBM hair follicle test. Bakit si Bato at si Marcoleta papayag? Diba? Yan ang isipin ninyo mga DDS. Hair follicle test, hair follicle test. Paano kung magawa si PBBM ng batas niyan? Sa lahat ng politician, magkaroon ng hair follicle test. Do you think papayag si Marcoleta at si Bato? Anong ipa-hair follicle test nila? Yung bulbul nila? Yung buhok na kilikili? Tang ina tong mga to. Diba? Kita nyo, ang kakapal na mukha nyo, hamon kayo ng hamon ng hair follicle test. Pag ibinalik ni PBBM yan sa mga politiko ninyo, baka si Marcoleta at si Bato unang aangal dyan. Kasi wala silang buhok. Diba? Sino ba yung unang aangal dyan sa hair follicle test na yan? Si Marcoleta at si Bato. Bakit ko nasabi yan? Sabi yan mismo. Sabi yan mismo ni Topacio. Hindi ako ang may sabi niyan. Disclaimer. Si Topacio ang may sabi niyan na. Eto, pakinggan nyo ha. Ito. Pakinggan nyo. Lamang yung hair follicle, alam ko, kontra si Senator Marcoleta dyan eh. Dapat i-disclose naman talaga ang head at legal head. Diba? Pag may hair follicle test, unang aangal dyan si Marcoleta. Hindi lamang yung hair follicle, alam ko, kontra si Senator Marcoleta dyan eh. Diba? Sino ang nagsabi? Si Topacio. Kaya nga sabi ni Topacio, hindi lang dapat hair follicle test. Bakit? Kasi unang tututol dyan si Senator Marcoleta. Totoo ba talagang kalbo siya? Totoo ba talagang wig ang book ni Marcoleta, mga kababayan? Ma'am Mel Villapuerte, maraming salamat po ma'am sa yung 1,000 yen. Palipad, thank you so much. Totoo ba mga kababayan na si Marcoleta si Marcoleta walang buhok? Diba? Tignan nyo tawa ni Jesus Palsis, Tragis talaga to si Jesus Palsis talaga, Okay, attorney Jesus Palsis, grabe ka makatawa kay Marcoleta, Grabe. Hindi lamang yung hair follicle, alam ko, kontra si Senator Marcoleta dyan eh. Diba? Si Topacio may sabi niyan, hindi ako. Kaya wag kasi kayo maghamon ng hair follicle test kasi kung ipa-implement ni PBBM yan sa lahat ng politiko, maraming aangal kasi ang daming politisyang kalbo. Diba? Ay, Diyos ko. Alam nyo, kung magkaroon man ng implementation sa lahat ng politisyan ng hair follicle test, naniniwala ako na negative agad si Marcoleta at si Bato. Bakit? Wala naman silang buhok eh. Negative agad sila. Wala kang makikita, exempted na sila kahit hindi ka nakuhaan ng buhok eh. Bakit? Wala ka namang buhok kasi. Diba? Negative agad sa resulta. Wala namang buhok. So, saan ko kuha kilikili? Ay, Diyos ko. So, yun lang mga kababayan, no? Yung ating yung ating reaction sa mga oras na ito.